number one na sign na nakikipag-sex na siya sa iba or meron siyang kasiping na iba, meron na siyang kabit? And ano ang yung dapat na gawin? Tama ba na kasuhan mo siya, especially when legal na kayo na mag-asawa? Tama ba yun? Ano ba ang dapat mong gawin kapag nalaman mo? Okay? So yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Tara, simulan na natin. Alam mo, ito yung isa na nakakasira sa relationship. Dahil ng laging pag-aaway, pagdududa, at paghihiwalay. Ang may third party or meron na siyang iba na pinapanta siya sa gabi. Even, even hindi physical na may nangyari sa kanila. Kahit sa imagination niya lang. Mapababae o lalaki ito. Actually, it's a sin agad yun, no? Why? Because Jesus said, kahit sa isip mo pa lang, na nag-i-imagine ka na ng something about sa babae na yun, nagkakasala ka na. Sobrang malaki po ng impact kapag sa isip mo pa lang, na-imagine mo na or may pagnanasa ka na sa kanya or kung ano na nang naisip. Unti-unti yung magmamanifest sa katawan mo at yung tendency, lapitan or gagawa ka ng paraan para makuha mo yung babae na yun. So, ganun yung part ng isang lalaki. Ngayon, paano mo malalaman that there's something na sa kanya na hindi na tama na kanyang ginagawa? Okay, ito. Sabihin ko na. He's very kakaiba na. I don't mean na gamit lang ang feeling mo. Maybe makakatulong. Maybe isang way yung feeling mo talaga may ginagawa na siyang kalokohan. Feeling mo. But hindi ko sinabing magbase ka lang sa feeling. Tignan mo. Or i-evaluate mo. Yung trato niya dati sa'yo, kumusta? Unahin natin sa financial. Nababawasan na ba ang binibigay na pera sa'yo? Ang allowance ng anak nyo, ikaw? Tapos, wala namang problema sa kanyang trabaho, sa kanyang source of income. Pero bakit nababawasan? It's a big sign na meron siyang ibang pinupunduhan. Okay? At maaring yon. Alam mo na, yung babae na yon. Pangalawa, attention. Kumusta? Yung attention niya ba sa'yo? Hindi na tulad ng dati? Next, trato. Yung trato niya sa'yo, yung sweetness niya, yung care niya sa'yo, kumusta na ngayon? Baka palagi siyang galit. Baka sa mga malilit lang na bagay na high blood na siya, nagagalit na siya sa'yo, at ang palagi niyang sa rason ay ganito, tapos umalis na. Hindi mo alam kung saan siya nagpunta. Maaaring ginagamit niya lang yung situation na yon, kunwari nagagalit-galitan sa'yo para makalis siya. Para meron siyang irarason na umalis lang siya, dun pala sa iba, pumupunta. Kumusta ang sex life niyo? Dry na ba? Once a month na ba? Kasi kapag ganun na, unhealthy na yung relationship nyo, ibig sabihin, meron siyang something na parausan. Ang lalaki, ang asawa mo, matakaw yan sa sex, no? Hindi yan may kakala. Hindi man lahat, pero very common and mostly lahat ng lalaki gustong-gusto ng sex. Twice a week, thrice a week, depende yung schedule nyo. Ang point ko dito, yung schedule nyo ba na yun, naging once a month na? Kasi once na ganun, magdalawang isip ka na. Why? Meron siyang ibang pinapantasya. Meron siyang ibang gusto na matikman. Or, worse, may nangyari na sa kanila. Kaya nawawalan na ng gana sa'yo. Okay? And ito pa, meron ba siyang mga bagay na gustong ipagabwas sa'yo, especially sa role play nyo, sa sex, sa role play nyo sa kama, meron pa siyang pinapagawa na sa'yo na parang hindi na tama, sumusobra na. It's a sign na baka ginagawa niya doon, or yun yung ginagawa sa kanya, or worse, nanonood siya ng adult videos. At akala niya, pwedeng-pwede sa'yo. Yun yung grabe, very dangerous na impact ng adult videos. Mga scandals. Kasi ang sinisira ang imahinasyon ng isang lalaki at pati ang babae, no? Sinisira ang imahinasyon, akala niya, pwedeng-pwede ganun sa asawa niya. Because yun yung napapanood niya. Yun pala, hindi. Yun pala ang comfortable yung partner nila. Ang tanong, meron ba siyang pinapagawa na ganun? Kasi it's a big sign talaga na ginawa niya sa iba. Okay? Kumusta? Ramdam na ramdam mo even yung gestures niya, even yung simpleng I love you niya nawala, even yung simpleng pag-kiss niya sa'yo bago alis para sa magtrabaho, nawala na. Or, medyo magaling siya na itago, kaya parang ginagawa niya man yun, pero nakikita mo, alam mo,
nadidiscern mo na may something na parang pinipilit niya lang na ipakita ang kanyang care sa'yo. Hindi yun genuine. Hindi totoo. Or alam mo na hindi buo yung pinapakita niya sa'yo. Ganon yung iba. No? So, yun yung mga signs na meron siyang kasiping na naiba. Meron siyang kabit. Ngayon, anong dapat mong gawin? Well, kung sa tingin mo ay tama na ipatulfo siya, nakasuhan siya, that's your right. Gawin mo. Lalo-lalo na kung meron na kayong anak, gawin mo. But, I tell you, that won't fix the issue. Maybe, natakot siya na baka mapakulong mo, baka magmulta siya, so hihinto na. Hihinto siya, o titigilan niya yung babae na yon, yung ibang babae, yung kabit niya, dahil lang sa takot na mapakulong, pero hindi dahil sa bumalik yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi dahil sa mahal ka, kundi dahil sa takot siya. May malaking pagkakaiba nun. Kasi kapag takot siya, it's just a matter of time. Hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob na kahit na, sige, pakulong mo ako. Gusto ko dito. Karapatan ko dun. Just a matter of time, alis siya. Or kung magkakaroon siya ng chance, tatakas sa gabi, gagawin niya. Dahil sa natatakot lang siya, hindi dahil sa mahal ka. Pero, what if ang i-fix natin dito yung issues sa kanya, that maibabalik yung pagmamahal niya sa'yo. Once na yung pagmamahal ang naibalik, may takot yan na mawala ka. May takot yan na masaktan ka. Na kahit meron siyang chance na makipaglandian sa iba, na sisiping sa iba, na, hindi niya gagawin dahil mahal ka. So, ganito ang may advice ko sa'yo. Unang-una sa lahat, mahirap man, kumalma ka. Kumalma, pakalmahin mo yung sarili mo. Second, let him know. But before mo na sabihin sa kanya na alam mo yung nangyari, make sure na meron kang sapat na mga ebidensya. And tapatin mo siya. Hayaan mo na siya yung aamin. Huwag mo siyang pipilitin na paiminin. Hayaan mo na siya yung aamin. Tanungin mo lang, okay ka lang ba? Wala ba tayong problema? Wala ka bang problema? Huwag iwasan mo na direct agad. Pero kung gusto mo, sure, go. Ang point ko lang dito, let him know. Pangalawa, dumistansya ka na. Lumayo ka na. Kung meron kang parents, kung sa kanya yung bahay, alis ka. Lumayo ka. Let him do the chasing. Let him realize ang kanyang pagkakamali. Hayaan mo maging alone siya. Kung natatakot ka na, baka umalis ka, tuluyan siya mapunta sa ibang land, go. Kasi kahit anong gawin mo, kahit pa ikulong mo yan, kung yung puso niya nasa iba na, wala kang magagawa doon. Hindi mo pwedeng, ang love kasi hindi yan sa pilitan or hindi yan pinipilit. Kusa yan. So hayaan mo na kusa siya na hanapin ka. Kusa siya na hanapin yung taong mahal niya kung nawala ka. Lumayo ka. Dumistansya ka. Putulin mo ang mga communication. Let him chase you. Let him realize his mistakes. Okay? And wag ka sanang maging hysterical, marukop, na konting sorry niya lang. Okay? Wala kang nakikita na talagang totoo. Ito ang advice ko bago mo isipin na makipagbalikan sa kanya. There's nothing wrong. Nagkamali siya. Pero kung makipagbalikan ka sa kanya, i-check mo muna, nagbago ba talaga siya? Totoo ba talaga yung nararamdaman niya? Totoo ba talaga na nagbago siya? At kapag napatunayan mo yun, go. Okay. Welcome ka sa akin. So that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat and God bless. Bye.